Ilang malisyosong post ang muling itinama ng HOR fact-check. Ang mga post layong linlangin ang publiko mula sa katotohanan. Ang detalye ihahatid sa atin ni Simon Ong. Umarangkada muli ang HOR fact-check para pabulaanan ng mga peking balitang ipinapakalat sa social media platforms. Una na riyan ang isang umunong pahayag ni Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suwan, kung saan takasan niya kinukondena ang mga OFW na magsasagawa ng Zero Remittance Week para suportahan si dating Pangulong Duterte. Nakasaad sa post na matuto naman raw magpasalamat ang mga Pilipino sa ibang bansa dahil sa tulong na ipinapaabot ng pamahalaan sa kanilang mga pamilya. Garapalan ding ginamit ang pangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez sa naturang post na nagsasabing dapat lang magbayad ng tax sa mga ito para sa tulong mula sa government services. Pero ang katotohanan, inedit lang ang larawan. Fake news para linlangin ng mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Sa katunayan, patuloy ang suporta ni Representative Suwan sa lahat ng OFWs. Kinikilala rin niya ang kanilang kontribusyon sa Pilipinas. Gayon din ang kanyang nagpapatuloy na advokasya para protektahan at paigtingin ang kalagayan ng mga Pilipino. Ikalawa ay ang post na nagsasabing pinaglaanan ng panahon ni Representative Zia Alonto Adyong sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ama ni Vice Presidente Sara Duterte para sampahan ng kaso at siguruhin ang kanyang pagkakaaresto. Ang katotohanan, ang post ay noon pang October 2024 at isa itong pagpupulong sa pagitan ng Foreign, Commonwealth and Development Office o FCDO sa London kasama ang iba pang miyembro ng Kamara para talakayin ang peace agreements at intergovernmental relations. Malayong-malayo sa usapin tungkol sa ICC. At batay sa HOR fact-check, noong 2018 pa nagsimula ang probe ng ICC kay Duterte dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay sa kanyang war on drugs. At ang formal na investigasyon sa kanya ay ikinasa noong 2021 para sa mga krimen na isinagawa mula 2011 hanggang 2019 bago umalis ang bansa sa Rome Statute. Samantala, hinihimok naman ng HOR fact-check ang publiko na i-follow ang mga verified na sources at opisyal na social media accounts at pages ng mga lingkod bayan para hindi maloko ng mga peking balita. Mangyari namang i-follow ang kanilang social media pages at HOR fact-check at sama-samang labanan ng pagkalat ng misinformasyon online. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Simon Ong, Congress News.